Anti-Semitism daw at hindi terorismo ang dahilan na nangyaring pamamaril sa Bondi Beach sa Australia. Paliwanag ng sandatahang lakas, malaking misrepresentation na sabihing hotbed of terrorism ang Pilipinas, lalo na't neutralize na umano ang malaking bahagi ng mga itinuturing na terrorist group sa bansa. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Muling itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na hotbed ng terorismo ang Pilipinas matapos maiugnay sa mga suspect na nagtungo muna sa Davao City bago ang malagim na Bondi Beach shooting sa Sydney, Australia. Ayon kay AFP Rear Admiral Roy Trinidad, anti-Semitism ang mas angkop na termino kaysa terorismo. Sa Sydney, Australia, during the Hanukkah Festival, targeting Jews. So this is an anti-Semitism act, not a terrorism act. Ano pa kakaiba nun? Anti-Semitism is a view of hatred towards a particular race or people for this particular issue against the Jews. Anti-Semitism could use terror actions. Now, just because yung na-involved doon ay dumaan sa Pilipinas, it doesn't mean na dito sila na-radicalize. Radicalization will take years. It will not happen in 27 days. 16 na katao ang nasawi sa pamamaril sa Hanukkah Festival sa Sydney. Ang Hanukkah o Jewish Festival of Lights ay ipinagdiriwang ng mga Hudyo mula December 7 to December 15 bilang pagkilala sa religious freedom ng mga ito laban sa mga Greko higit 2,000 taon na ang nakalilipas. Nangyari ang pamamaril bago matapos ang Hanukkah Festival noong December 14. Kaya pagdidiin ng AFP, may motibo sa likod ng pamamaril ng 2 suspect. Taliwas umano sa terorismo, may partikular na target ang anti-Semitists, hindi gaya ng mga terorista na walang pinipiling tao. Maliwanag ni Trinidad, sa tagal niyang nagmo-monitor ng terrorist groups, kailangan daw ma-radicalize muna sa dahas ang mga terorista para makapanakot ng mga tao. Kaya naman imposible umano na nagawa ng mag-amang suspect ang magsanay sa Pilipinas sa loob lang ng 27 days. Kung noong unang panahon daw na may presensya pa ang Abu Sayyaf at ibang mga organisasyon sa Mindanao, angkop pa na tawaging hotspot ng terorismo ang rehiyon. Pero ngayon, na-neutralize na ang kalakhang pagkilos ng mga grupo, malaking misrepresentation daw ang iugnay pa ang bansa sa terorismo. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.